mahalaga na tayo ay mapuspos ng banal na espiritu. Magbibigay po ako ng ilang mga verses dito patungkol sa kapuspusan ng banal na espiritu. Why we need to be filled of the Holy Spirit. Bakit mahalaga na tayo ay mapuspos ng banal na espiritu? Sabi po dito sa Gawa, kapag may mga Bible po kayo dyan, pwede po kayo magbuklat para mga taga-Berean, Gawa 2:38, sabi doon, napakahalaga, kinakailangan na tayo mapuspos ng banal na espiritu. So, para tayo ay mapuspos ng banal na espiritu, unang bagay na kakailanganin muna natin ay Number 1, na makikita natin sa Gawa 2:38. Una po, para tayo ay mapuspos ng banal na espiritu, kailangan nating makatanggap ng kapatawaran. Makatanggap ng kapatawaran. Sabi dito po, sa Gawa 2:38, sabi dito, mangagsisi kayo at mangagpabautismo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakaliwanag, po. Maliban pala ng mga tao ay mangagsisi at magpabautismo sa tubig at magpabautismo sa banal na Espiritu, hindi po tayo makakatanggap ng aginaldo o regalo ng kapuspusan. Amen? So without repentance, we cannot receive the gift of being filled with the Holy Spirit. So yun po yung unang bagay na dapat maunawaan natin. Nung nakalipas, inaalam natin kung ano yung mga work ni Satan, di po ba? Na-take down lang po yun, na-delete po yung yung nakalipas na delete. So, ngayon hindi na ito madidelete. Hallelujah! So, yun po yung unang bagay. Kung hindi pala tayo makakatanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon Jesucristo, kung hindi po tayo magkakaroon ng pakikipagkasundo with the Lord, hindi po natin matatanggap o hindi tayo ma-filled ng banal na espiritu. Kasi napakahalaga na tayo makasumpong ng kapatawaran. Kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, alam naman po natin yun, di po ba? At sabi sa awit 66:18, hindi makakapamuhay ang banal na espiritu kasama ng kasalanan. Napakaliwanag. Po? So, nung hindi pa tayo mga born again Christian, talaga pong tayo namumuhay saan? Sa kasalanan. Sabi nga nung iba, natutulog tayo na makasalanan Tama po ba Tayo ay natutulog na makasalanan noon. Nung hindi pa tayo mga born again Christian, kinakatulugan natin ang kasalanan noon. Di po ba? Bakit po? Kasi noon naman, hindi naman natin naintindihan. Kahit ang ginagawa natin noon, nagpipray tayo, di ba? Nagro-rosary tayo paulit-ulit. Hindi naman pala tama yun. Nung time na yun. So, ibig sabihin, kahit tayo nagpipray before, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Lord, nakakatulog pa rin tayo sa kasalanan. Kasi sabi dito, maliban tayo magsisi ng ating mga kasalanan at magpabautismo, hindi makakapamuhay ang banal na espiritu sa atin. Kasi yung kasalanan nga po ang hadlang. So talagang grabe pala tayo nung hindi pa tayo mga born again Christian. Ngayon ko naiisip po. Nyo po? Balik tanaw tayo. Nung hindi pa tayo mga born again Christian, grabe pala tayo. Nakakahiya sa harapan ng Diyos Pero purihin ng Panginoon na tayo ay nakatanggap ng kapatawaran. Kaya nga tayo ngayon ay tinaguri ang mga anak ng Diyos at tagasunod ni Kristo
Kaya lang may katanungan, kailangan tayo ay maging tunay na tagasunod ni Kristo. Kasi maraming confessing na Christian, pero wala namang Spirit ng the Lord. Hindi naman nakikita ang Spirit ng Lord sa buhay kasi ayaw nga magpasakop. Kaya po napakalaga sa atin na, ito po ay tayong itong ginagawa natin ay reminder na lang po ulit. Kasi we need to be reminded na sa ating mga buhay sa panahon natin ngayon, we must be always filled with the Spirit of the Lord. Kasi napakahalaga po na tayo ay every second, every minute must be filled with the Holy Spirit. Kasi kung hindi tayo filled ng Holy Spirit, anong nagpi-filled sa atin? Tama po ba? Kung hindi tayo filled ng Holy Spirit, sino ang nagpi-filled sa atin? Ayun po, kaya po napakahalaga na always reminding that the Spirit of the Lord, yung Spirit niya, ay parating nag-ahari sa atin, Napakaliwanag, hindi kayo makakapamuhay o hindi makakapanahan sa mga tao ang banal na espiritu kasama ng kasalanan. Paano yung mga napapaisip po ba kayo? Paano yung mga tao na hindi pa sila totally tinatanggap ang Panginoon at kinikilala, hindi pa born again? Paano kaya yun? Nakakapaisip din. Kasi hindi mananahan ng banal na espiritu sa mga tao kung namumuhay sa kasalanan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya talaga tayo po'y mag-pray pa na ng ating pamilya, mga kamag-anakan, kaibigan, kakilala ay patuloy na mabuksan ang spiritual blindness nila para sila'y makatanggap ng kaligtasan. Kasi po nakakahabag talaga. Nakakahabag po. Kung hindi nila mararanasan yung salvation ng pangako ng Diyos. Tingnan niyo po yung pusa. Nakikiakyat sa akin. Ayan. Talaga itong pusang ito pabida pa. Ayan. Nagkalong sa akin. Gusto mo rin makita. Kailangan na rin yung pinulot ko dun sa lansangan. Doon sa bayan. Baba na. Baba na. Nakikisali. Huwag kang malikot Ayan. So, kaya po napakalaga na tayo ay parating filled ng Holy Spirit. Dito ka na. Putol. Putol. Pangalawang bagay, bakit kailangan na natin na mapuspos ng banal na Espiritu? Uy. Muntik nang matabig yung wire ko. So, pangalawang bagay, kailangan natin na mapuspos ng kinakailangan. Bakit na kailangan natin mapuspos ng banal na Espiritu? Pangalawa, sabi po doon sa Galatia 4:6, sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. So, yung mga kinakailangan natin para tayo mapuspos. So, pangalawa po, ang isang tao muna ay kailangang maging anak ng Diyos. Napakaliwanag. Yun yung pangalawang bagay. Kung gusto nating patuloy na ma-filled ng Holy Spirit of the Lord, tayo muna ay maging anak ng Diyos. Sabi po sa Galatia 4:6. Kaya maliwanag, napakaliwanag ng mga salita ng Diyos na hindi pala tayo, hindi maghahari ang banal na Espiritu sa mga tao na hindi pa tinatanggap ang Panginoon at hindi pa sila anak ng Diyos. Kaya pala sabi, ang mga tao sa mundo ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Kasi ang magiging anak ng Diyos lamang, sabi doon sa John 1:12, yung mga mananampalataya kay Jesucristo sa Diyos Ama ay siyang pagkakalooban na maging anak ng Diyos. So, paano yung mga taong hindi mananampalataya at i-reject si Jesus Christ? So, mahihirapan po talaga, Kaya napakaliwanag sa John 3:3-7,
one person must be born again to see the kingdom of God. Kaya po nakakalungkot, maraming tao po na nire-reject si Jesus Christ, maraming tao na ayaw maging born again Christian. Yung pala ang way para maging anak ng Diyos. Hallelujah, napakaliwanag So once na tayo naging anak ng Diyos, sabi doon, yung Espiritu ng Diyos, yung banal na Espiritu ni Jesus Christ ay isusugo sa ating mga puso. Kaya po talaga, ang banal na Espiritu ay nagdodwell sa ating puso. Napakaliwanag. So once ang isang tao na born again Christian, na nagsisi ng taos puso, nagpabautismo sa tubig, ang banal na Espiritu ay nagdodwell na sa ating puso. Kaya po tayo nakakatawag ng Ama ko, Ama ko. Naaalala ko po nung ako'y hindi pa born again Christian, ang hirap nga po palang tumawag ng Ama. Hindi po natin kilala. Yun po yung natatandaan ko at nare-realize ko po ngayon. Kaya pala iba. So, kaya po salamat. Kaya po pala tayo ay nakakatawag na ngayon ng Ama, Ama ko. Because the Spirit of the Lord is dwelling in our heart. Buhat ng tinanggap natin ng Panginoon at tayo naging born again. At yung banal na Espiritu na yon, siya yung tumatawag, nagdodwell sa atin na Ama, Ama ko. Kaya po rin ng Panginoon, salamat sa kanyang habag, sa iyo at sa akin, at sa mga hahanapin pa ng Panginoon. Kaya po, wag magsawa. We need to share the gospel. Amen. Para marami pang maligtas. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon. So, pangatlong bagay, kung bakit kinakailangan nating mapuspos ng banal na Espiritu. Sabi dito sa Juan 7:39. Sabi dito, kailangan ito ng mga tao na tinanggap si Kristo. Ano yung pangatlo? Na kinakailangan natin para tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Sabi doon, sa Juan 7:39, Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya. Wow! Ibig sabihin, yung pangatlong bagay na kinakailangan natin para tayo ay parating mapuspos ng Holy Espiritu ay pananampalataya. Without faith in God, we cannot please God. So, maliban nga po na tayo ay manampalataya kay Jesucristo, hindi natin matatagpuan o makakamtan yung buhay sa langit. Kaya po talaga napakahalaga ng pananampalataya. Dahil yung pananampalataya, yun ang magdadala sa atin saan? Sa buhay sa langit, sa eternal. Di po ba sa Efeso 2:8-9? Ang regalo ng Panginoon sa atin ay buhay sa langit, eternal life, through faith in Christ, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa upang hindi tayo magyabang. So talagang napakahalaga ng pananampalataya natin kay Kristo. Kasi yung pananampalataya natin kay Jesucristo, yan yung magdadala sa atin doon sa eternal life, sa pangako ng Panginoon sa mga magtatagumpay at mananatiling nananampalataya kay Jesucristo hanggang wakas. Hallelujah, napakaliwanag. Amen. Purihin ang Panginoon. Ayan. Sige lang po, mag-comment lang po kayo dyan. Babasahin po natin. So, kaya napakaliwanag, napakahalaga pala ng ating pananampalataya. Kasi kung wala nga po tayong pananampalataya, hindi po makakagawa ang Panginoon sa iyong buhay at sa aking buhay. Kasi ang susi para patuloy na gumawa ang Diyos sa ating buhay, makagawa ng himala, pananampalataya. Ano po, yun yung pangatlong bagay na kailangan natin para tayo parating mapuspos ng Holy Spirit. Amen. Mayroon pa dito. Ating basahin pa. Pang-apat na kailangan natin para tayo parating puspos o filled ng Espiritu ng Diyos
sa panahon nating ito. Sabi dito ay, pananalangin. Ayan, praise the Lord. Pananalangin. Pang-apat po pananalangin. Sabi sa Lucas 11:13, ibinibigay ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Hallelujah! Salamat po. O, di po ba? Napakaliwanag. Kapag tayo ay sa pamamagitan ng pananalangin, yung banal na Espiritu ay patuloy na ipagkakaloob sa atin, patuloy tayo na pupunuin ng banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu ay gentle. Ano po? Kaya nga po, sa ating mga buhay, kapag tayo ay patuloy na pinupuri ang Diyos Ama, pinapasalamatan ang Panginoon Jesucristo, yung banal na Espiritu, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay patuloy nating mararanasan. Kaya sabi doon, we need to refill by the Spirit of the Lord. We need to refill. Kailangan natin na nagpapapuno. Kapag kasi tayo puno o puspos ng banal na Espiritu, ay yung kasalanan ay hindi maghahari o ikot-ikot dyan o hindi maghari sa ating mga puso. Amen? Kasi nga po, kapag tayo puno ng Holy Spirit, hindi po tayo madaling matukso ng sarili nating laman. Ano po? Kasi ibig sabihin, kapag tayo puspos ng Holy Spirit, ibig sabihin, doon gagana yung Galatians 2:20. I'm no longer who live, but Christ live in me. I live in the faith in God who loved me and gave himself. Yung sa Galatians 2:20 na yun, ang banal na Espiritu ang naghahari. At yung flesh ay, di po ba sabi doon, kailangan yung flesh natin ay mamatay. Kasi kapag yung flesh natin ay malakas, yung Espiritu ng Panginoon sa ating buhay ay hindi maghahari. Amen. Yun po yun, kapag mas lamang yung laman, mas malakas yung laman. Hindi pwedeng pagsamahin, hindi po ba? Kaya talaga dapat tayo ay mas lamang yung Espiritu ng Lord sa ating mga buhay. Bayaan natin ang banal na Espiritu na maghari sa ating buhay para tayo parating filled ng Spirit of the Lord every minute, every second, o every hour, every day. Kailangan natin ang Spirit of the Lord. Hallelujah. Kaya napakaliwanag yung pananalangin natin, napakahalaga. Purihin ang Panginoon. At mayroon pa dito. At ikailan na, ikalima na, panglima na. Palimang bagay para tayo ay patuloy na mapuspos o ma-filled ng Holy Spirit ay matatagpuan natin sa Gawa 5:32. So, ano yung panlima? Maging masunurin. Tayo ay maging masunurin. Ano po? Obedience. Ayan. Obedience is another things na dapat nating gawin para tayo ay parating filled with the Holy Spirit. Obedience. Napakahalaga ng salitang obedience. Ano? Sabi nga nung iba, mahal mo nga ang Panginoon. Ay, mahal mo nga, hindi ka naman nasunod. Paano nga naman natin sasabing, I love you, Lord. Pero hindi naman tayo sumusunod. Ano po? Kaya sabi dito, napakahalaga, para tayo parating ma-feel ng Spirit of the Lord, kailangan yung salitang obedience. At sabi sa Gawa 5:32, ipinagkakaloob niya ang banal na Espiritu doon sa mga sumusunod sa Kanya. Amen! Napakaliwanag. Ipagkakaloob ng Panginoon ang Kanyang banal na Espiritu sa mga sumusunod sa Kanya. Ay napakaliwanag ng salita ng Diyos. So, kaya po sabi pala doon sa mga, di ba, doon sa mga disciple ng Panginoon, doon sa upper room, di ba, sabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, wag muna kayong hahayo, wag kayong hahayo, di ba, mga kapatid, wag kayong hahayo, antayin mo muna yung banal na Espiritu ko, isusugo ko sa inyo. At kapag sinugo ko na yung banal na Espiritu sa Acts 1:8,
ay tatanggap kayo ng kapangyarihan, yung sinasabi na dunamis power. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon, alam niyo po, kailangan natin yung dunamis power. Why? Without the power of the Holy Spirit of the Lord sa ating mga buhay, tayo parating talunan. Kasi nga po, bakit? Kasi pag nakita natin yung problema, na, bagsak na tayo. Kaya po talaga, patuloy po tayo na manalangin at patuloy po tayo na angkinin yung dunamis power ng Panginoon. Palagi po tayo na sa araw-araw nating buhay, tayo po ay magpapuspos. Kasi kung hindi po tayo puspos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay talaga pong we can do nothing. At ang isa pa po ay para lang po tayong kumakalimbang na ano nga po ba yun, yung tinutugtog. Pag yung pong Espiritu ng Diyos ay wala sa ating buhay at hindi tayo parating puspos, lagi po tayong talunan. Obserbahan niyo po yun. Naobserbahan niyo po ba yun? Sino nakaka-obserba? Kapag tayo hindi babad sa presensya ng Panginoon, hindi kulang tayo sa panalangin, kulang tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kulang tayo sa worship, kulang tayo sa application ng salita niya, at hindi tayo nagpapasakop sa panguna ng Holy Spirit, ay wala po. Talunan tayo palagi. Lalo na po pag halimbawa tayo mga mananampalataya, pag Sunday lamang tayo nagwo-worship, pag Sunday nga, pag nagwo-worship tayo, nakaganon lamang iyo. Hallelujah! Hallelujah! We worship you. Nakaganon. Paano mapupuspos yun? Kaya po kumisa ng mga mananampalataya, sa isang linggo talunan. Nawa po, ma-encourage po tayo na ang pagsamba sa Diyos ay every second, every minute, every day. Hindi lang po pag Sunday. Mas mahalaga nga po yung devotion natin Yung personal na devotion natin sa ating ganito, yung mga personal natin, yung may time tayo with the Lord. Napakahalaga po nun. Alam niyo po yung Sunday, wala po tayong madaming makukuha doon. Kasi pag minsan po, tanungin mo yung preaching, wala, hindi ko alam. Kaya po, napakahalaga po nung personal devotion natin at patuloy tayo na study the Word of God. Study carefully. Kasi kung hindi po gagawin natin yon, kung hindi po tayo mag-i-effort, maglaan ng oras, hindi po tayo mapupuspos. Minsan, nararanasan ko rin po yun pag yung nakakaramdam po ako ng tinatamad. Paano kung isang linggo tayong tinamad na magpuri sa Diyos? Wala po, walang kapuspusan. Pero ang sabi ng Panginoon, we need the Spirit of the Lord. We need the power of the Spirit of the Lord. We need to be filled every minute, every second dahil ang kaaway natin ay naandyan at nang didibor ng mga mananampalataya. Papaya po ba tayo na palagi na lang tayong talunan? Huwag po tayong papayag kasi ibinigay na po sa atin yung authority na kapag tayo ay nag-pray, may mangyayari. Kapag ang mga anak niya ay nagsama-sama mag-pray, may mangyayari. Kaya po, ano kayang nangyayari sa mga mananampalataya sa panahon ngayon? Kasi po, ang daming nanlalamig. Mga tinatamad dumalo ng church, nanlalamig, ang tinitingnan ay problema, walang ganari, walang ganon. Kaya kahit linggo, ayaw dumalo. Ang dami pong hadlang o obstacle sa mga mananampalataya, kaya po hindi mapuspos ng banal na Espiritu. Nasa loob man ng simbahan, yung isip ay lumilipad, nasa problema, kung nasaan-saan. Kaya po uuwi din, wala din. Tapos sa isang linggo, naandun na naman, problema na naman. Kaya nga po kumisan talagang talunan. Kasi nga po, ang problema nasa atin din pala, wala sa Diyos. Sa ating po ito pong ating pinag-usapan ay general General speaking po ito, lahat ng mga mananampalataya all over the world na nanghihina. Why? Kasi nga po, hindi puspos ng Holy Spirit. Ano ang nakakapuspos? Yung problema, yung isipin, dun, puspos.
Yung problema ay nando sa isip. Ang sabi ng Panginoon, yung problema nyo, apakan natin. Wala ka nandito sa isip. Kaya sumasakit ang isip ng mga tao. Kasi nga po yung problema ay nalalagay sa isip imbis na apakan. So, tandaan po natin mga kapatid, sa ating mga buhay, hindi nga po tayo mapupuspos ng banal na spirito. Kung tayo ay hindi nakapokus sa Panginoon. Hindi tayo mapupuspos ng banal na spirito kung ang ating isip ay lumilipad, nasa problema, nasa isipin, napakadami yung iniisip ng tao. Kaya alam niyo po mga kapatid, tama nga yung salita ng Diyos. Doon sa Mateo 6:33, doon sa taas-taas, yung konteksto nun, ang problema ng mga Gentiles ay pagkain, shelter, pera, tutulugan, yung mga material na bagay. Oo nga naman. Yun po talaga ang mga problema ng mga Gentiles. Pero kahit tayo Gentiles at tayo naman ay may Kristo na, dapat hindi na yun ang concern natin. Kasi ang concern na natin ay, sabi doon, seek ye first the kingdom of God and all this, in His righteousness, and all these things shall be added unto us. Yung mga bagay na kakailangan natin, idadagdag sa atin, lalo na pag tayo ay patuloy na consistent and prayerful, hindi nagsasawa ng manalangin. At ang sabi nga doon sa 1 John 5:14, ang panalangin ay pinapakinggan ng Diyos. Lalo't higit kapag ang ating panalangin ay sa ikakabuti natin at sa ikakalwalhati ng Diyos. At ang motibo natin ay maganda. Ibibigay ng Diyos ang mga kahilingan natin. Kaya po sa ating mga buhay, talaga po siguro, tayo po ay mamuhay na parating puspos ng banal na espiritu ng kapangyarihan para hindi po tayo parating talunan. Hallelujah. Kasi po, naalala ko, tingnan nyo po, parang sa ating mga buhay, pag hindi po tayo puspos ng Espiritu ng Diyos, ano po ang pupuspos sa atin? Problema. At marami po ang sumasakit sa ulo na mga kapatiran. Kasi isip ng problema, isip ng ganito. Tama po ba? Pero kung tayo puspos ng banal na Espiritu, alam niyo po ba yung Mateo 11:28? Di po ba, sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin yung dalahin mo, bibigyan kita ng kagaanan. Kaya yun ang pagminsan na naiisip ko rin po, Pero sabi ko sa Lord, pagminsan, Lord, tulungan mo ako na patuloy kong ma-practice yun, na yung mga burden, ibigay sa iyo, at yung burden ng Panginoon, kasi magaan. Kasi po yung mga problema at pagsubok sa ating mga buhay, hindi po natin kakayanin yan kung wala ang Panginoon. Gumisan po kasi kinakaya natin. Kaya kung hindi tayo filled ng Holy Spirit, mga kapatid, ano yung filled na, kung hindi tayo filled ng Holy Spirit, ano yung nagpipild sa atin? Yung kaaway ba? Problema ba? Mga isipin pa? Mga nakikita sa paligid? Mga negative ba? Kaya po nawa, matuto po tayo. Mapili po natin na everyday, mapupuspos ng banal ng Espiritu para tayo nagtatagumpay sa laban ng buhay. Amen? At sa gabing ito, ating iulitin, sabi po dito, kung gusto po natin na patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu, may mga bagay po tayong dapat gawin. Una, kailangan po tayo ay nakatanggap ng kapatawaran sa Diyos para po tayo ay mapuspos ng Holy Spirit. Pangalawa, kailangan po nating maging anak ng Diyos para tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Pangatlo, kailangan po natin na may pananampalataya tayo kay Jesucristo para tayo ay patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu. Pang-apat, kailangan po natin na mapanalanginin dahil ang panalangin ay ating hininga. At panglima po, para tayo patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu, kailangan natin na maging masunurin sa Panginoon.
Hindi po pala basta-basta. May gagawin po tayo. Mag-i-effort po tayo para tayo ay ma-filled every minute, every second ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay binibigay sa atin. Kaya mga kapatid, sino po ang naniniwala sa inyo dyan na kailangan natin na mabaptize ng Holy Spirit? We need to pray na tayo makapag-speak in tongues. Marami pong tao hindi naniniwala na speak in tongues. Pero totoo po, kailangan po nating hingin. We need to pray the Holy Spirit na tayo ay mabaptize ng speak in tongues. Kasi po once na nabaptize po kayo ng speaking in tongues, yung anointing po, the more na para po bang yes, we are filled with the Holy Spirit. The Spirit of the Lord is in us. But when we speak in tongues, the fire of the Lord be upon us. Yun po yun. Yun po yung sinasabing dunamis. Power. Kaya kung hindi pa po tayo nababaptize ng banal na Espiritu, on fire o speaking in tongues, hingin po natin para tayo ay mas lalong magamit ng Panginoon mightily.